full support ako kay Duterte. Noong presidente siya, pinaglaban ko yan. Palagi akong na 6 na buwan, hindi ako nakakapag-FB kasi palagi akong suspended. Dahil kay Duterte yan, mga kaibigan. Pinaglaban ko siya. Pati si Sara, pinaglaban ko. So, mahilig ako manood ng mga speeches niya. At napakinggan ko mismo galing sa kanyang bibig na kung hindi lang daw sana siya nakapasa ng law, ang trabaho daw sana niya ngayon ay drug pusher. Kita niyo mga kaibigan, galing sa kanyang bibig. Drug pusher siya ngayon kung hindi siya nakapasa ng law. Nagkaroon daw kasi siya ng yung parang isip, no? Turning point ng kanyang isip na, ano ba to? Nakapasa ako ng law. So, ibig sabihin, magiging lawmaker na ako. Hindi na ako pwedeng, nakakaano naman, parang nakakaano naman kung magiging pusher pa ako. So, yun mga kaibigan So, kung hindi pala siya nakapasa ng law, ang trabaho niya ngayon, drug pusher. Malamang drug lord na siya. Kasi, big time siya So, drug lord. Kaya naman pala, no wonder, Peter Lim ang kanyang barkada. Nahuli na ng NBI pagkatapos pinalaya. Bakit ko masasabing pinalaya? Sabi nila nakatakas daw nakatakas. Mga kaibigan, di ako naniniwala sa nakatakas. I don't buy it. Bakit? Nahuli na ng NBI? Nakatakas? Paano makakatakas? Ang ibig sabihin lang nun, pinatakas. At nasa China na ngayon. Wala na. Hindi mo na mapapakulong yun. Nasa China na, si Peter Lim. Sabi ko sa laki ng intelligence funds at saka confidential funds ni RRD, hindi man lang niya malalaman na may planong tumakas si Peter Lim. At kung nakatakas na, hindi man lang niya nalaman kung nasaan napunta sa laki ng kanyang confidential funds at intelligence funds. Diba? Dalawa yun Intelligence funds at confidential funds niya. Sa laki nun, hindi niya malalaman kung nasaan, paano tumakas at nasaan nagpunta. Ibig sabihin, pinatakas talaga. Diba? Drug lord. Kumpare niya. Kasi nga mga kaibigan, katsokaran niya. Kasi yun nga mismo sa bibig niya nanggaling na kung hindi siya nakapasa ng law, siya ngayon, ang trabaho niya ngayon ay drug pusher. Sinabi niya sa speech niya, dinig na dinig ng aking mga tenga. Hindi lang siya basta pusher kasi big time siya So drug lord. Drug lord siya ngayon, mga kaibigan. Kaya pala, talagang yung kanyang puso, doon sa mga drug lord niya na mga kaibigan ay talagang pinapalaya niya. Kasi yun, alam niya ang feeling na maging drug lord. Isa pang Ashley Atahar, isa pang basahang vlogger na gusto sumikat. Pa-epal din itong pangit na ito. Hindi ikaw lang maganda. Sinabi ko ba, Ashley, na maganda ako? Sinabi ko ba, ikaw na ang maganda. Yung iyo na ang pagiging maganda. Wala akong pakialam sa kagandahang panlabas. Dahil ang para sa akin, ang kagandahang pangloob, yun ang tunay na maganda. Diba? Magandang itsura mo. Pangit naman ang kalooban mo. Diba? Inom muna ako tubig At saka, bakit kailangan magpasikat? Ang sa akin dito, nagbablog ako hindi para magpasikat. Nagbablog ako para suportahan ang presidente ko. Alam mo ba kaya ginawa ko itong vlog na to? Panahon to ng kampanyahan, November ako nag-start dito Ginawa ko ito March 2021. Pero itinengga ko lang siya. Pagkagawa ko, itinengga ko. Hindi ko na siya pinakialaman. Ngayon, biglang si PBBM nagsabi, mga bandang October, nagsabi si PBBM na tatakbo. Aba, nung sinabi ni PBBM, tatakbo siya. Tatakbo si PBBM? Naku, tatakbo si Presidente. Yon. Isa ako doon sa nabaliw. Ayun, so, yun nag-start na ako mag-post dito. Tapos, hindi ko pa rin siya masyadong pinapansin. Pero, napansin ko, bakit ganun? Hala,
Yung mga tao nagpa-follow. Nagulat ako, na-amaze ako mga kaibigan. Yung mga tao nagpa-follow, tapos nagla-like, tapos nag-share. Alam niyo ba mga kaibigan, during that time, yung mga views ko, alam niyo ba mga kaibigan, may mga umaabot ng 900,000, meron pang 1 million, at mga kaibigan, ang daming reaction. Ang dami talaga mga kaibigan. At yun, sunod-sunod yung mga followers. Pero sayang ang aking mga videos kasi halos lahat ng mga old videos ko, binura ko na. Halos puro new videos na to. Kasi nga, mga kaibigan, ilang beses akong na-threaten dito ni Meta na i-delete ang aking page. Kasi palaging nare-report ng mga pinklangaw. Lately lang mga kaibigan, yung nag-message ulit si Meta, you have 12 hours to appeal your page. Kapag hindi daw ako nakapag-appeal within 12 hours, deleted ang aking page. Kaya nga mga kaibigan, wais din naman ako, gumawa ako ng backup. So meron akong Admin Rich TV, Rich Admin TV, Komentaryo Chu, yan, 3, no, na backup ko. Sakaling tuluyan ako ma-delete dito. At saka nag-YouTube na rin ako, inumpisahan ko na rin na mag-post sa aking YouTube. Admin Rich din po, sorry Admin Rich din po. So kung may YouTube kayo, hanapin niyo po Admin Rich. Tuloy-tuloy lang, parang katulad din dito, Admin Rich, no? So tuloy na po natin, no, yung ating sinasabi, mga kaibigan. Eto pa ha. Di yan, no? Yung mga sinasabi nga ni Duterte, no, na paninirang puri, yan, madalas yan ginagamit ngayon ng mga DD shit, ng mga pinklawan, mga anti-Marcos. So, kanina, meron na namang ng asar, no? Sabi, mas gusto na namin yung palamura kaysa nagko-cocaine at saka nagpupulburon, no? Sabi. So, pinakita ko na sa inyo, mga kaibigan, ha, na kung sino yung adik, ha? Ilagay natin dito para makita makita nung isa dyan na, ito, yan. So yan, Rodrigo Duterte admits to killing people and abusing drugs. Yan, so siya talaga yon, nagba-backfire. Lahat ng sinasabi niya kay PBBM, siya pala yon, di ba? Sabi nga sa Biblia, may mga tao na, kumbaga, pinupuna yung muta, no? Pinupuna yung muta ng ibang tao. Pero hindi nila nakikita na yung mata pala nila, yung mata nila, merong nakaharang na malaking troso. Diba? So anong sabi? Bago ka pumuna ng mga baho ng iba, tingnan mo muna ang sarili mo kung malinis ka. Para nang sa ganon, kapag binalikan ka, walang makikita na dumi sa'yo. Kaso, kapag binalikan ngayon si Duterte, nakikita, lahat ng sinasabi niya kay PBBM, bumabalik sa kanya. Katulad ng pagiging adik na yan. Siya pala ang adik. Tapos mga kaibigan, naalala niyo mga kaibigan, ang sabi ni Duterte, kapag sa isang pamilya, merong isa, kahit isang adik lang, ang pamilya na yan ay magiging dysfunctional. Nagkakagulo, naghihiwalay, nawawala ang harmony. Mga kaibigan, ibabalik ko ngayon sa inyo. Sino ang hiwalay? Sino ang broken family? Si PBBM ba na kanyang inaakusahan na nagko-cocaine o siya? Kita niyo mga kaibigan, sabi ko sa inyo sino ang broken family? Kasi gagamitin natin yung salita niya na kapag may addict daw sa pamilya, kahit isa lang, ang pamilya ay nagiging dysfunctional. Nabobroke, na nagkakahiwalay, ang mga mag-asawa o whatsoever, pagkatapos hindi masaya, walang harmony. Sino ngayon mga kaibigan? Between the family of PBBM at between his family, mga kaibigan, alam naman natin ang pamilya ni PBBM intact, masaya sila, no? Ang kanyang mga anak, mga professional, magaganda ang buhay. Sandro Marcos, nasa politics din, very successful. Si Vinny, nasa House of the Representative, nag-OJT at parang may balak din mag-politics. Si Simon, businessman. Si Attorney Lisa, tumigil sa kanyang karera bilang lawyer, no? Nagtuturo na lang siya, at saka first lady, yun na lang ang inaasikaso niya.
Kita niyo mga kaibigan, dysfunctional ba ang family ni PBBM? Di ba napakaganda ng family ni PBBM? Andyan pa rin, buo, masaya.